first thing that I would like to ask you, sir, is the general information about yourself for you, sir. First is introducing yourself and background of your family. Okay, so I'm Norman Galindez Palapos, the youngest son of Mr. Gregorio Palapos. And sad to say, ay wala na silang lahat, ulila na ako ngayon. And I finished my elementary level here at the elementary school. Then I graduated in high school sa Divine Word College, and at the same time, nung college student din. So I took my master's degree at OMNC, San Jose, and at present I'm taking my doctoral units in Divine Word College, San Jose. So as of now, I'm 28 years in service as public, a government employee. So first, I was a classroom teacher for 16 years. Then I took the principal's exam, and now I'm 11 years as principal of elementary. Sir, ilang taon ka po ba na bago nawala ng family? I'm 6 years old. 6 years old. Yung aking mother. At my father died when I was 2011. Nang taon na ba ako yun? Parang 37. Parang 37. Asa matanda? So, graduated ka na nun, sir? Ay, oo naman. Graduate na ako nun. Na ako nun? 16 years in service na ako when my father died. So, ano ba kayo, sir? From poor family? Or dati po ba is mayaman na kayo? Or mayroon na talaga kayong ay, hindi. may kaya? Sabi kong siguro di naman poor na poor, pero nasa average lang naman. Yes. Kasi ang tatay ko ay naman siya. Actually, is from Nueva Ecija, and my mother is from Tarlac. So, malayo kami na yung naligaw dito na pamilya Palapos. Kasi nga, yung tatay ko ay kinuha siyang kasama sa bukid. Din sa Tito Bukid, naging kasama siya sa bukid. Then nung lumahon yung lupa na sinasaka niya, naging parang siya yung tenant na matagal, tapos naging kanya na yung lupa. Through CLTO na tawag ko sa lantaran. So that time, nung time na yon ay syempre 6 years old, wala na yung mother ko. Yung auntie ko na matandang dalaga, siya yung tumayo para second mother namin na naging asawa na rin na aking mother. Then that time, ay mahirap ang buhay namin kasi we are 16 na anak niya. Tapos ako yung bunso. Nakita ko yung hirap doon na may times doon na syempre wala kaming isang butil ng saging, prito lang yung pagkain namin. Yun din yung sa akin, nung time na yon, ako ay hirap din kasi yun yung naging driving force ko na mag-aral kasi naranasan ko nung namitas ng mundo din, mamulot ng palay sa bukid, maging sa Manday, pag may nagtitracer, yung sa yung tinatawag natin Mandala, yun, isa ako dun sa mubuat o binigkis para doon sa subo sa tracer. So, maraming bagay na naranasan din. Pwede ko sabi kami ay mayaman o hindi para average. So, mahirap yung buhay namin. So, naging inspirasyon niyo po ng kahirapan, sir? Oo, naging inspirasyon ko yun siya. Nasabi ko, ayaw ko yung habang buhay na ganito yung aking magigatayan sa buhay. Kasi, tsaka isang sabi ko, hindi naman habang buhay nandito yung parents ko. Sabi ko, para sa akin din naman yun. Kahit wala na sila, and I used to become independent naman kasi namatay yung magulang ko ng bata pa. Grade 3 pa lang ako yan, nagtitinda na ako dyan ng banana queue, nagpa-party ako ng comics, nag-ikot ako dito sa barrio. Yan. Naniniwala ka ba, sir, sa poverty is not a barrier to those people who have to? Hindi. Hindi ako naniniwala. Because based on my experience, hindi hindras ang poverty. Kasi yung mindset natin, kung naranasan natin yun, dapat tayo tumigil doon. At the same time, we have different ways para i-change yung ating status sa buhay natin. Kasi sa sarili natin, huwag natin iasa yun sa iba. For example, ako, kung inasa ko yun dun sa parents ko, isisi ko yun kung bakit mahirap. Walang nangyari sa akin. Kasi,
sa totoo lang naman, nandyan lang sila to guide us sa ating mga dreams sa buhay. Pero we have different ways para naman umulat tayo sa buhay. So, example, nung nag-aaral ako, alam mo ba, ay naranasan ko din naman na pumasok ng tagaluto ng isang kilala ko, yung sa kapatid na professor ko. Nagluluto ako doon para at least malibili ako sa allowance. At the same time, pag weekend, doon ako sa ate ko na teacher na doon sa Kaburay, naglalaba ako ng damit ng mga pamangkin ko, ako laga ng mga pamangkin ko, naglilinis ako ng bahay. So, para may allowance ako. Nag-working student? Yeah. Kahit nung college na ako, graduating ako, pumasok akong working student din doon sa school na kung saan ako nag-graduate. Anong trabaho niyo po? Ano siya, ako isang ano ba tawag doon sa isa, kasi yung pinasukan kong office, siya yung nagkukulek, ako yung nagkukulek ng mga alay doon sa simbahan. So, inaayos ko siya, puro noodles, saka tapos bigas. Kasi sa Divine nga, di ba, alam mo naman, Divine, morning and afternoon, meron silang may mass kami doon. So, ako yung kumukuha, nagkukulek lahat ng mga offer, tapos in-organize ko, nililista ko yun. So, yun yung parang, ba tawag natin doon? Parang flirt ka doon sa office na yun. So, hindi yun naging, sir, hadlang sa kumbaga, sir, yung hindi ka nahirapan or mag-working? Actually, nahirapan naman, hindi naman masyado kasi yun ay during my free time lang naman yun. Tapos, that time, meron pa lang ako sideline. Nagtitinda ako noon ng inbound and personal collection. Yan. So, yun yung aking mga tubo doon, yun na rin yung binibili ko ng gamit ko para kahit pa paano ay malampasan ko yung mga gastusin. No? So, bago ka pala naging successful, sir, madami ka ng pinagdaanan? Oo. Kaya yun din yung mga pinagdaanan ko, yun din yung way para naging matatag ako doon sa mga problema pa. Kasi as long as we encountered different problems in life, that is hindi siya bad indicator, kundi siya magiging strength natin. Isa sa magiging strength natin na whatever problem that will come to your way naman, ay mas matatag ka na. Kaya ngayon kahit na minsan nga nung buhay pa yung hindi nila napopromote na ako kasi hindi ko sinasabi. Kasi isipin nag-aaral ako. Nung pagka-graduate ko noong 1 year lang nag-aaral na ako. Kasi gusto kong umangat ba. Hindi ako nag-stay doon sa position lang ngayon. At may target tayo. Halimbawa, nung una palang bata ko, ay sabi ko, yung target ko kagad nun, hindi ako pwedeng hanggang dito lang ako. Kasi baka mamaya kung saan ako mapunta. At the same time, nung nakatrabaho naman ako, hindi pwedeng teacher 1 lang ako. Kailangan at the age of, halimbawa ay bago mag-30, master teacher na ako. Tapos so, bago... first, sir, parang challenge mo no sarili. Oo, kasi ang aking kung kaya ng iba, bakit ako hindi? Yes, yun yung kasi yung parang quote, if others can, why can't I? Yun naman ang aking panuntunan. Sabi ko, kaya niya nga, siguro kakayanin ko din. Though, alam ko that time, yung aking hindi ganun ka-strong yung foundation ng education ko kasi nga sa barrio, gano'n. Actually, doon kasi pangarap ko rin sa Divine doon kahit mahirap. Sabi niya, di paano yan, mahirapan ka kasi wala naman tayo gano'n kalaki pera. Ito lang noon sa Divine nga, pero yung damit ko, sabi ko, di yung damit ko, di yung mahaba hanggang dito, pinutupi-tupi ko yun. Hanggang 4th year, yung 3 damit ko na yun ang suot ko. Yan, para lang tapos pag-recess, isang 4 bits lang, inuman ko lang na madaming tubig doon sa fountain ng school. O di, busog ka na. Yan, ganun siya. Yun yung mga challenges na na-encounter ko along the way nung nag-aaral ako kahit na sa habang yung private ka. Mayroon nga nang maghapon. Yung magi mo, maghapon mo na ulam. Yung hakatang isang lata, maghapon mo na isang ulam. Yun yung mga challenges na hindi nyo naranasan siguro ngayon, di ba? Tapos noon, pag uwi ko at may matrabaho dito sa paligid, nagtatrabaho pa rin naman ako. So, by the way, sir, nung second question natin is nasagot mo naman. So, nasa last question na tayo, sir. Bale, 3 questions lang po na nasagot mo na din po nung isa na humble beginning and academic life, challenges encountered. Oo. At saka importante yun,
isang success din ng tao yung pagiging humble niya. The same time, hindi mo kailangan ipagyabang naman yun eh. Hayaan mo yung tao yung magsabi kung sino ka, na magugulat na lang sila, siya pala yun. And of course, being humble is ano naman yun, great prize din. Kasi, hindi mo alam, may mga taong nakatingin sa'yo at kumikilos para i-promote ka. Kasi kahit magaling ka, if you are not a friend or humble, na nakikita nila sa iyo, hindi nila i-recommend to be promoted. Yun yung nalilimutan minsan na iba ngayon. Yes, sir. Nung attitude. Yung attitude, importante talaga. Yun yung titignan. That's also the reason why sometimes they hire you as the resource speaker kasi yun nga, ang una nilang panuntunan dyan pag kinukuha ka ng division office na mag-talk ay yung attitude yun. Kasi dito makikita kung ang isang tao ay disiplinado sa pagiging, ay sa ating behavior at attitude. Kasi nung magaling ka nga ng skills mo, pero nung attitude mo naman, Oo. others. Kaya po, sa amin, sa district namin is, example ko na lang po, na may isang bata na desidido siyang makapaglaro. Pero hindi Nung siya attitude kinukuha. niya, Oo, kasi magiging problema siya. mapagmataas, gano'n. Kaya hindi siya kinuha. Okay, last question. Meron pa ba? How he or she succeed and continue to inspire the others through his or her achievements. Ayan. Minsan sinasabi nila, ay mayaman na sister, secret millionaire, pero hindi naman, Yes. no? Sa matter of how you handle your ano lang naman self ngayon. Though, meron lang, sapat lang, hindi lang siya, nakikita na mayroon ka rin. Siyempre, may mga load din naman kami. May mga extra income na kailangan. Kasi may target ka eh. Yes. You will need to budget your resources then, gano'n. At the same time, para sa akin, isa siya sa success. Yung makita may bahay ka, may sakyan ka. But at the same time, sa akin, ang pinaka-mas kahulugan success ay paano ko na-influensyahan yung mga nasa paligid ko. For example, kahit ba ganito ako na may position ako, may friend ba ako, friendly ba ako? Kasi yun sa katat ko, parang useless ka sa akin na, ay, yung ihilagan ka. Kasi ayoko yung gano'n, yung, ay, nakakailag naman si sir. But thankful naman ako at yung mga kapaligid ko, ay hindi gano'n yung tingin nila sa akin na do principal ako, I used to mingle with them, any kind of people, kahit na mga bata, mga kumakumari dyan sa kahit yun naman ang magic. That is the true meaning of success sa akin. Not only financially, but of course, you know how to level yourself, of course, kung sino kaharap mo, maramduto ka pa rin muna sa kanila, yun. Yung time, sabi ko nga, ano man ang marating ninyo, yung mga anak nyo, laging nasa ground lamang ang inyong gano'n, maging humble lang. Kasi, ay wala namang masaya ka ba? Kasi ang sa akin panuntunan pa isa, na we are all unique. So, halimbawa, principal ako, hindi ko naman alam na yung kaya mong gawin, kahit carpintero pa lang. So, may skill ka na hindi ko alam, may skill ako na hindi mo rin naman kayang gawin. So, in general, lahat tayo ay pantay-pantay sa matter of position lang. But the same way, lahat tayo ay may kanya-kanya kakayanan na dapat di tayo magyamang sa bawat isa. So, dapat respect natin kung magsasaka lang siya, kakarpintero lang siya, utility man siya. So, dapat same respect will be received by each other because we have our own talent naman. Yun yung sa akin yung success na talaga. Kasi di ba, hindi naman po about sa positions na amit mo. Kung mataas nga ng mo, dapat always your foot in the ground. Na wala dapat tayo natatapak ang tao. Kumbaga, maging motivation ng iba or maging inspiration tayo ng iba para mas maging successful din sila kagaya mo, sir, gano'n. Kasi, di ba, ang pagiging, sir, humble is maganda talaga yun, sir, kasi wala kang nasa sa iba or mas magiging successful ka pa. Okay, at saka pag humble ka, hindi mo mararamdaman, marami kayong lalapit Yes. sa'yo, hindi sila mahilag sa'yo na lumapit, the same time, magsabi o humingi ng payo, at saka mararamdaman naman yung tao kung effective din ba siya doon sa kapwa niya or not. Kasi pag syempre kung ayaw pa nila, hindi ka nilalapitan. At the same time, kung iba yung pagpili nila sa iyo. So, sa sarili lang rin natin, kailangan natin lapit natin yung sarili natin sa kanila. Hindi yung, bakit ako yung principal, akong lalapit. Minsan, lapit din natin sa kanila para malaman natin sitwasyon nila at the same time, maintindihan natin kung ano yung need nila. So,
communication ba, sir? Ganun. Mas maganda may communication tayo sa bawat isa kasi na ang pangit naman po na naging successful ka tapos wala kang friend na lumalapit sa'yo, ganun. Kasi nung parang naging successful ka po sa buhay mo pero naging yung behavior niyo po, parang ang feeling niyo po sa sarili niyo is mataas. Kaya masyadong pangit po yun sa inyo kasi At minsan na misinterpret nila kasi iba daw yung aking characteristic eh. Nasabi nila minsan kasi pag serious ako sa trabaho, serious talaga ako. Kaya misinterpret nila na kailan pa ko lapitan na simple ko. Kasi pag ako serious ay iwan ko kung kayo pero nararamdaman nyo rin sana na ilang kayo. Kasi syempre, isa yun sa katangian na tayo kailangan minsan kayo, firm ka ba sa decision mo at the same time, yung iba yung hindi basta-basta ka na ay si sir kahit na ganyan siya na madali hinap madali siya kasama pero pag serious siya yung kasi ang gusto ko na trabaho ay trabaho at pag kaibigan halimbawa kayo gusto nyo makijaming ay okay lang yun naman sa akin. This is the last question, sir. Then I want to sir, I paper or can you give me an advice for life to being successful someday? Actually, habang kayo nag-aaral, dapat maramdaman nyo na rin na kayo at maramdaman na rin ng iba na ay successful tong bata na ito. Na hindi lang yung after na makagraduate ka. I-continuous process ang success. Halimbawa sa inyo, minsan, parang kami naman na tumitingin sa inyo ng estudyante namin. So, parang failure ba kami? Minsan, sa inyo, halimbawa na high school pa lang, may masalubong yung teacher nyo elementary, hindi nyo na mabati, or naging teacher nyo siya o hindi nyo man lang siya ma-hi. Alam niyo na naramdaman ng mga teacher doon o mga naging student nyo ay parang failure din sila. Kaya minsan kayo success na sa inyo yun, indicator na marunong kayo lumingon sa inyong pinanggalingan. Yun. At marunong kayong kumilala ng mga taong naging bahagi ng inyong buhay. The same way, kapag walang dahilan para huwag tayo dapat sisihin. Halimbawa, sisihin mo ay kasi naghiwala yung parents ko kaya hindi ako nakatapos. Hindi naman sa kanila nakasalalay ang buhay mo. They are just there to guide you naman and support you sa mga kailangan mo. Pero, though that is their obligation na paaralin kayo, pero kung ikaw naman ay naintindihan mo yung sitwasyon ng inyong magulang, dapat sa inyo na lang manggaling. For example, minsan, dahil iba na yung panahon ngayon, mapanghanap tayo, mapanghanap ang mga estudyante. Gusto nila paano meron silang gadget. Trending, sir. Oo, meron din sila. Sana, maisip din ng mga estudyante na ngayon, kasi iba yung inyong era, iba yung panahon ninyo, na hindi kailangan makipagsabayan para lang matuto at umangat sa pag-aaral. Yes, sir. Na maraming ways. For example, talagang wala namang pambili si parent ng gadget na gamitin mo sa online. Meron kaya nga may mga piso net may mga wifi. Hindi kailangan bumili ka ng 10,000 na mga gadget or pwede ka rin namang gamitin mo yung ka-eskwela mo. Maging friendly ka sa kanila. Palitan mo, makiki-wifi ako sa'yo pero tulungan naman kitang gumawa ng assignment mo ng mga lesson mo. Ayan. Yun yung mga paraan para malampasan mo yung mga paghihirap na sa pag-aaral na hindi dapat obligay yung pera sa ibigay din yung kailangan mo. Dapat tulong yon. Give and take dapat yon. The parents has the responsibility to give you the proper education. At the same time, may responsibility ka din na galingan mo sa pag-aaral. So based on my experience, sabi ko na dahil ulila ako noon, hindi naman hadlang yung naulila ka o naghiwalay ang parents mo o kaya naman ay mahirap kayo sa buhay. Alam mo kung nakikita ng mga nataong sa paligid mo na ikaw ay masipag na bata, mabait na bata, at ikaw ay may pagkukusa,
Yung kasi minsan ang kulang ngayon eh. Yes, sir. Mayroon at mayroong magiging way ang Diyos para ikaw ay makarating doon sa dream mo. May mga magiging instrument para itong batang to ay may papadala sa angel baga, kumbaga guardian angel mo na yung magiging kaagapay mo para makatapos ka sa pag-aaral. Gaya ko noon, kala ko ma-stop ako. Pero may mga way na kasi determined ako dun sa maging determinado ka dun sa goal mo para marating mo yun. At may mga paraan ang Diyos na kusa niya yung ibibigay, hindi man sa mga kamag-anak mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo, tutulungan ka para maabot mo yung iyong dream na gusto mo sa buhay. So yun lang, nandiyan ang parents yan, pero mawawala din sila. At the end, ang mag-benefit lahat nung mga pinaghirapan mo, ikaw yung sarili mo, hindi ko sino pa man. Because malala natin, gawin mo yung ginagawa mo, not for others, but this is for yourself. And yun din, may papamana mo dun sa pag nagkatrabaho ka na sa mga susunod sa iyo para hindi mo na sila maging problema. Sa cycle din, kasi ang mahirap ngayon yung cycle na mahirap ka rin kasi mahirap lang kami. Negative ka agad ang ano. So always be positive in all our sa mga endeavors natin, sa gawin natin. Sa nahihirap naman, ay instead na sabihin mahirap, ay matatapos din yan. Kaya Ano sir, mindset pa na. yung mindset pa na. Positive. Pero minsan naman negative. Yun ang masabi ko. Kasi minsan, at saka maging matatag tayo sa tukso at pumili tayo ng mga friend natin na pagkatiwa at the same time yung magiging instrument din para ma-attend mo yung goal mo. Ako nun, swerte ko ang mga friend ko noon ay yung sasawayin ka ba, yung halina, yung kung ka mag-absent, sabi na o pag di mo kaya, tulungan ka namin, gano'n. May friend kami, circle of friend kami, yung iba supervisor na, mga teacher na kami lahat, iba, na siya, mga na lahat yung friend ko. Si Ma'am Cecil Jose, yan, classmate ko yan sa mga kaibigan ko yan sila. Circle of friend, di jam set kami yun, ang pangalan ng aming grupo ng college kami. So yun, so maybe those things na naging ko sa buhay, panuntunan, yun yung nagdala sa akin, una sana ko ngayon. Yan. Pero at the same time, ako pa rin ito, yung lang, position lang, pero madali lang naman ako kausap pag kailangan. So, kami po is mga student din po na mataas ang standard. Like me po. Gusto ko po is talaga is maging medical technology po. But then, wala po kami masyadong financial na mapaaral sa akin masyado. Pero hindi ko rin hadlang kasi mindset ko po is nung naka-focus lang po ako sa things na gusto ko. Kasi na-influence po ako ng social media na kunin ko pong course is medtech. So, I decide to finish my studying at Batangas kay Papa po. Then, sabi ko, support na lang po ako ng mga ate ko. Then, pag na-successful po ako, supportan ko din po ng mga younger siblings na para yun po nung maging sukli ko sa mga pamilya ko na tumulong sa akin as na maging para masuklian ko po ba ng pagtulong nila sa akin. Pero yung dream mo na yon, dapat may plan B ka din. Yes. Say for example, hindi mo na kaya ng family mo. Ano lang yung kaya nila na available dito? Halimbawa, wala dito. Yung magiging springboard mo, stepping stone mo, kapag nagtrabaho ka na, di sa kamoy pursue yung first na gusto mo, yung gusto mong pangarap mong maging pagdating na araw. Kasi ganun yung ginagawa na nila eh. Tawag pang hinanap, ito muna yung preparatory ko, di ba? Ganun muna. Halimbawa, yung doon kasi may liberal arts eh. Yun yung preparatory course, kung ano man yung susunod mo course na kukunin. Yun, bakit sayang yung taon? Kasi minsan yung iba, humihinto kasi wala yung course nila dito. Kaya dapat hindi ganun siya. Kasi sayang yung panahon. Tsaka yung need yung demand, pagdating ng time na yun, ay hindi na yun siya. Hindi yung sasabay lang tayo ng agos. Dapat maano natin, after 5 years ba, ito pa rin ba yung need sa amin o sa Philippines o within the locality, yun dapat inisip din natin sa pagpili ng course na gusto natin. Hindi yung ngayon kasi ngayon, kailangan kayo, halimbawa noon, gaya noon, ay, nurse na kailangan ngayon. Noon, nag-graduate ang mga nurse, wala na, punong na lahat. Yun, para sa teaching, magiging teacher,
Ngayon wala na. Ngayon, walang bakante. Ang daming nakatingkat teacher kasi nga, nung time na nag-aaral sila, yun talaga ang demand. Ngayon yung mga mag-retire na lang. Ang time nila mag-ano. Pero yung vacant position ay napaka-content chance. Okay na po, sir. Thank you for Okay. giving an advice for